seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Mga kakugi, yan, another farm na naman ang bibisitahin natin guys. Dito sa, malapit pa rin sa Kampuistuhan mga kakugi. Yan, lubos-lubosin na natin itong pagkakataon mga kakugi na nandito tayo sa Bacolod area. So yan, so ang oras is alas 3 ng hapon. Sila Sir Stephen, Antit at saka si Kuya Jay nauna na doon sa titirhan namin guys para makaano na kami, makapag ano dito? Pahinga. Di, makakuha ng room ba? Makakuha ng rooms. So, kami lang ni Kaigop ang mag-vlog ngayon mga kakugi. So, ang pupuntahan natin dito kay Glen Bernardo na farm mga kakugi. So, tabayanan nyo ang kabuuan ng episode na ito. Huwag kayong kakalas. Grabe kalibaong. Ito mga kakugi, andito na yung next nating ipakilala sa inyo, si Boss Glen Acevedo Bernardo. Yun, Gab Game Farm. Boss, good morning. Kahit good morning. Afternoon, good morning pa rin. Yes, good morning. Paki-greet sa mga boss, sa mga natin. Hello, I'm Glen Bernardo from JQB Gab Game Farm. JQB Gab Game Farm. Yan mga kakugi. Guys, laking pasasalamat ni Kakugi na napaunlakan tayo ni Boss. Grabe ang schedule ni Boss ngayon mga Kakugi. Kung nakita nyo lang siya pagdating kanina mga Kakugi, talagang busy. Boss, pasensya na Boss no problem. Kasi malaking opportunity na to sa amin na mabisita kayo. Of course, sinamahan tayo guys ng ating mga kaibigan, ng ating mga bossing na nandun sa likod. Fred, pakita yung mga bossing sa likod. Yun! Nandun sila, Boss Clark at saka si Boss Rani. Yan, at saka siyempre si Engineer Pierce nandun din. Yun. Thank you. Guys, so ngayon, Boss, nakita ko yung sa post mo ba? Ang dami mga gagandang mga manok doon. Yung mga linyada na mga manok doon, Boss, mga imported ba yun? Some mga na lang sila, bali F1 na lang. Pero yung mga original doon na mga F1 matatanda na. So yung mga karamihan doon mga na sila, mga self-made na namin. Parang developed lines na, mostly developed lines. Na. Matagal ka na ba sa pagmamanok, Boss? Yung father ko is nag-start siya manok ng 1976. 76? So yung sa akin naman, when my father passed away, mga 3 years ago lang siguro. But
I started my own breeding mga 90s. Mga early 90s? No, mid-90s. Mid-90s. Nag-separate ako sa kanya. Kasi guys, pag makadevelop ka ng isang linyada mga kakugi, it will take us siguro mahaba-habang panahon yan, no? Yeah. Oo. Kasi hindi madali gumawa ng linyada talaga na sarili mong linyada. Yes, exactly. May mga setbacks eh. Tama. Oo. Kasi pagka, siyempre, yung sabi ko nga na imported, some of the imported lines are not suited sa knife natin. Tama. So, yung ginagawa, in my own experience, yung nilalagay lang namin sa mga ball crosses are just 1/4. Maski 1/2, hindi pwede, parang hindi pwede. Parang kulang. Hindi. Bale, iba yung style eh. Kasi yung style ng Philippine, may ilag. Di ba? May ilag, mas stylish tayo. Compared sa American na mga styles, na parang Superman yan eh. Hindi natatakot. Tama yung sinabi ni boss. Iba yung style ito sa Pilipinas compared yung sa ibang bansa. Yes. Kaya karamihan guys, pag dito tayo sa Pilipinas, talagang i-adapt natin kung ano talaga ang dito. Exactly. Kahit marami dyan na nag-i-import ng mga manok guys, still, kailangan pa rin natin timplahan. Yes. Although, meron ding mga American breeders na yung mga manok nila is suited. But you can only name a few. Tama. May balita rin nga ako, boss, narinig ko na yung ibang mga Mexican dito kumukuha sa Pilipinas eh. Yung iba, pero alam mo naman yung importation natin, medyo mahirap yan eh. Tama. Because it involves a lot, mga DTI permits, yung mga American animal permits, And then you have to face yung mga activists, diba? Parang napakahirap talaga. Tama. Yung dad mo, boss, mga sino-sino yung mga kabatch ng dad mo during his time? During his time? Mga niya kasi sina Tito Otik Hiroso. Sila Mami Lacson. Sila yung mga kabatch. Sina Tito Morit Garcia. Tito Morit is medyo older pa. Mas older pa. Oo. So si tatay at that time na mga sa prime niya, sila Tito Bingbong Coscoluela. Sila yan. Sina Tito Wagen de la Torre. Sila yung mga niya. That time, isa ang tatay mo sa mga superstar dito sa Negros, siguro, no? Sa si tatay kasi... Totoo. Sabi oo. Kasi si tatay, he always wants his chicken to be unique. Kasi sabi niya sa akin, you have to create your identity. Tama. Kasi pag palagi ka lang sweater, lahat nagsisweater, di ba? So, nung time na yun, the roundheads and the sweaters are in hit. So, si tatay naman gusto niya mag-iba. So, he created this Hennies during the 90s. So, during my high school yata yun, mga 1986, na-start yun ng Henny niya. And then, I was so disappointed kasi pagandahan ng manok sana, 'di ba? Yung sa kanya naman, when I first saw the Hennies, for me it looks like a funny looking chicken. Siyempre, 'di ba? Iba engineering ng Henny, 'di ba? Yung kip-kip balahibo, and then pangit, 'di ba? So walang lawi yung sa buntot. Talagang ibang-iba yung engineering niya. So sabi niya sa amin, ito yung magbibigay ng pangalan sa atin. I don't believe him when he first breed the Hennies. And then came mga 1990s na. So if I will trace the Hennies, nagstable yan mga 8 years, 10 years pa eh. And then it became so stable na parang hindi mo na matatawag na pag-breeding mo out of 10 lalabas yan na Henny. Hindi, lalabas yan lahat.
Or lalabas yan 8. Not all. Not all. Oo. Kasi meron pa rin mga throwbacks, meron pa rin mga setbacks, ganun. Hanggang ngayon, pagka nag-breeding kami, kung may lalaki, out of 10, merong 7 to 7 na henny, 2 hindi henny. Oh. Pero at least parang strain na siya talaga. Matatawag mo na siyang strain. Hindi mo siya matatawag na hit or miss. Oo. Kasi guys, mga kakugi, boss, correct me if I'm wrong. Dati, yung mga henny, sa amin tawag yan tumaw. Sa lahat ng mga product na produce mo, may lalabas na henny. Yeah. Tulad din kay Engineer Rani, di ba? Sa inyo ha, Boss Joseph? Na sa mga puti, may lalabas na ibang kulay, di ba? No, yung blues. Tapos ngayon, nabibreed na nila puro blues. Mayroon ng ganun, di ba, boss, no? Tulad din ng kay Idol B-Boy. Tumaw lang yung white. Yung tinawag niya na white kelso. Ngayon, nabibreed na niya puro white kelso. So sa inyo, boss, ngayon, talagang nabibreed niyo na majority pag henny talaga. Henny talaga. Kasi when we say henny, you can easily identify henny kung lalaki siya, di ba? But kung sa babae naman, I always base when you ask me magto-throw ito ng henny. So I always look into the history of the marking. So may record ka talaga since 1990s pa. Yeah. And then yung mga ano na yan, may isang marking kami na talagang retained. Pero out of 6 markings sa henny, isa lang yun ang retained. Yung lahat niyan every season iniiba namin. That's for security purposes eh. Kasi pagka yung marking mo mini-maintain mo na isa lang, makukpya. Hindi naman, pero parang pangit pakinggan na kung minsan mas alam pa ng ibang tao eh. Sasabihin sa iyo na ganito, 'di ba? So, yung ginagawa namin, isa lang yung pinaka main namin na marking ng henny, and that is the right out. Right out. Ever since the right outs are the original hennies sa farm. And then kung sa ngayon we have the out and outs. So mga out and outs, yung mga nakakaalam lang yan, mga yung combination na yan. Mga combination. So alam na namin sa within the sa circle lang ng family. Yung nakakaalam kung ano klaseng henny yan. Yung henny nyo, boss, nilagyan nyo ng pangalan yon or henny lang talaga? No. Kasi my father hates yung paglalagyan ng mga additional acronyms. So, he always call the hennies by blood. Like, Macrae henny, Kanawayon henny, Hatch Gray henny, yung ganun. He never baptized our hennies. Pero for shortcuts, we call them JQB hennies, Gab hennies, yung ganun lang. Meaning, galing sa amin. So, malalaman mo lang na ang linyada ito, henny, for example sa mga inahin, kasi ang sa mga inahin, henny pa rin tawag natin? Yes, henny pa rin. But we always base it on the markings. On the markings lang talaga. Markings lang talaga. Yun. Kasi sa pagkakaalam ko, ang henny talaga, lalaki talaga yun. Oo, di ba? Oo, pero kaya nga, nung unang mga when we are not breeding hennies yet, hindi mo ma-identify ang henny sa henny. Di ba? Pero ngayon, ma-identify na natin because it became a strain na. So, pag sinabi kong, example, you want a henny, pero yung dadaanan mo na henny, gusto mo babae. So, I will give you this marking. Okay. This one will throw a henny. But, kung hindi henny yung ipapares mo, siguro mga 30% lang yan. Or 40% na henny. Depende kung ang broodcock mo na gagamitin is talagang dominant. But, if the broodcock is recessive, so, magpa-follow siya sa lalaki. Diba? Pero kung dominant, mapapalo siya sa babae. Tama.
Kasi guys, sa breeding talaga, may tinatawag tayong recessive at saka yung mga dominant, di ba? Kadalasan kasi, boss, sa pagkakaalam ko, yung lalaki, pag iparis mo sa babae, ang anak niya na babae is mana sa kanya. Cross. Cross, di ba? Yeah. So dito sa hini, boss, ano ang magandang gamitin natin para maraming lalabas na hini? Yung babae? Hindi naman. Okay. Meron kaming sa mark kasi ng RO, they're very dominant. They're very dominant talaga. So right Whether you use the lalaki or use the babae, talaga so lamang talaga ang heni na lalaki. Especially if the right out is crossed with the out and out. Out and out. Yun. Kasi ayoko kasing right out to right out kasi parang inbreed. Tama. So what I always do, I always cross the right out to the out and out. Para at least parang malayo yung nila, relationship. So mangyari niya parang 7-8-1-8 parang ganun or hindi? 3-4-1-4. Oh, 3-4-1-4. Dako. Yun pala ang guys, ang history ng heni dito kina boss. Tapos yung ibang mga linyada nyo, boss, may halo na yang ng heni. Yes, we have several versions, no. Actually sa farm, yung kilala dito, mostly yung hinahanap, depende naman kasi sa clients. Yeah, tama. Kasi pahiyang-hiyang naman. Merong mga clients dito na kumukuha ng Clarets, Cardinal Kelso, Abair Kelso, Macrays, and then the Rubles, Halsey. Each of this line, we always have henis in it. May mga henis na kami ng mga version yan. Yung base nyo is yung heni? No. Bale, may mga version na kami ng henis ng ganyan. Like Henny Claret, Henny Kelso. Pro Henny pa rin? Oo, Henny pa rin. Okay. But that's na-cross na sila sa Henny. Yung example, yung Hatch Gray na Kanawayon. So, yung ginawa namin para maka-version tayo ng Henny ng ganyan, nag-create kami ng isang linya na Henny na Kanawayon. Para kumpleto ba? Para kung may mag-order ng meron kang ganito, meron kami yan. Meron kang ganito, meron kami yan. Para mga colors. Variety. Mga colors. Kasi iba't iba Iba-ibang kulay ng mga henis eh. Kaya pagka isa lang, pagka itim lang lahat, parang wala nang challenge. Boring. So ginawa kami, may mga bulik, may Kanawayon, may Claret, may yellow-legged hatch. Yung mga ganun na. Naku. Ano yun guys first time na makabisita ko ng farm na talaga yung mga heni, iba-ibang mga hindi pa ako nakakita ng heni na Kanawayon. Hindi ka? Hindi pa ako nakakita. Hindi pa ako nakakita ng heni na Kabyara or yung gold. Meron gold, kayo? Sa ngayon, meron dun pero ano lang siya, one half blues. Kasi yung every time na we post henis na parang weird yung color, gustong-gusto ng ng mga public, you know, sir, akin lang yan. Pwede pang ornament, pang ornamental. Yung kasi naman yung iba mahilig, hindi naman sila mahilig talaga sa sabong. Gusto lang nila meron yan. Tama. Kasi na gusto nila yung makakuha ng parang unique ba, parang iba. So they put it in the farm para ma-orient yung manok nila. Tama. Kadalasan kasi pag heni mga kakugi, ang kulay itim. Tapos yung iba yung kulay talaga ng inahin na yung mga babae gid nga kulay ba no? Yun ang common. Pero yung Kanawayon na heni, bihira lang yan, no? Mamaya natin mga kakugi, titingnan natin yan kasi na-intriga din ako niyan. Tsaka maganda nito ma-introduce dyan sa atin, no, sa Cebu. Pero yun nga lang, iilan lang ang tumatanggap ng heni. Maganda din tingnan na kasi ang heni, yung physical niya talaga. Attributes niya. Pag nandyan sa farm, nasa harapan talaga yan, lagay kasi gwapa man. Yun guys So, heni. So, dito sa farm nyo, boss, yung heni talaga, yun ang mga maraming production niya ngayon.
Not necessarily. Kasi yung heni, there was a time na si tatay, he almost handed me over the heni breeding na kasi parang gusto niya naman mag-venture sa ibang kulay, di ba? Okay. Sabi ko sa kanya, bakit ka nag-minimize ng heni? Sabi niya, ikaw na muna mag-ano niyan kasi iba naman yung gagawin ko. Sabi ko, wala talaga. Parang na-fulfill na yung gusto niya sa heni. Oo. So gusto niya mag-experiment naman sa ibang So, magaling na breeder yung tatay mo, boss, no? Parang parang gusto niyang iba, may ibang siya, parang unique ba. Nako, kung mga ganyan mga kugi ba, naiibang klaseng manok, naiiba yung physical attributes, mukha. Nako, baka pwedeng mabinta yan ng 100,000. Pero pero mga most expensive hini. Hindi na lang. Diba, pag may ganun? Pero he's very strict. He always, kung lalabas yung heni ganyan, at saka wala out. He always conforms to the standards. Tama. Kailangan may power, kailangan gameness. Yung talagang ma-impress ka. Hindi pwedeng heni lang. Heni lang, basta heni lang. Hindi pa pasa sa mga ganyan standards. Hindi pwede. So meron din kayong ibang mga lines or mga linyada na nandito sa farm, boss, aside from the henis? Yes. Ano yung nandito, boss? Yung mga demands dito are the clarets. Curtis Marami Blackwell. ang clarets mo dito, boss? Clarets. Ano ang claret mo nandito, boss? Maklanahan and the Curtis Blackwell. Curtis Blackwell na claret. The same pa rin yung niya, boss? Wine red tapos white-legged? Yes. But not necessarily na very wine red. May variation, parang medium to light. Medium to light, straight comb din. Lahat straight comb. Kailangan straight comb. It has to be straight comb. Tama. And not tall. Yun. Medium lang. Mga medium lang. Kasi marami nang nag-claret-claret. Tawag namin dyan sa sa grupo namin. Uy, may claret-claret dito. Parang tarak-tarak. Hindi kasi sabi, ba't tawag mo claret-claret? Matangkad na eh. Hindi pwede. So hindi na yan claret talaga. So yung sa iyo dito, boss, is the straight breed na claret. Tapos ano pa, boss? Abar Kelso. Abar Kelso. Tapos ano pa, boss? Yellow-legged Hatches. Yellow-legged Hatches natin. Ano pa? Halsey Lemons. Halsey Lemons. Nako, guys. Basta dito sa Negros, pag walang lemon, hindi breeder yan. Hindi pwede. Dalhin natin sa Cebu. Bili tayo ng lemon. Honey lemon. May mga white hackles din. Kasi my father is a white hackle man eh. Yung mga Morgan White Hackles, yung mga Steve Shellcross, may mga ran siya. May yung mga parang collection na niya eh. Pero galing ng tatay mo, boss, no? Ano bang, ito boss, natin? Anong tawag nito? Ibalik natin yung history ng tatay mo. At least, parang lang ba? To give him parang, ano bang tawag yan? Parang, parang tribute, parang ganun ba na? Paano niya naumpisahan itong farm nyo? Paano siya nag-umpisa? Madami ding failures. Madami. As I remember, nung unang yung passion niya talaga sa manok is during my childhood pa eh. So, ako, during siguro mga grade 3 ko, grade 4, sinasama niya ako sa mga tare-tare. So, I was influenced na sa manok. And then, nag-serious breeding siya sa mga 80s. Nagkumukuha na siya sa mga breeder na mga malalaki. And then, during that time kasi, yung importation ng manok sa Pilipinas, mahirap. Noong mga 80s, konti lang yung maka-import ng manok. Correct. So, he has friends during that time, sina Tito Ibat Gonzaga. Tito Ibat was friends of Sir Yuching. Yung mga nabanggit mong pangalan mo, hindi ko nalang talaga mana yan. Ibat Gonzaga was the veteran gaffer at that time. Siya yung nagtatari sa amin.
I remember Tito Ibat, through Tito Ibat, pinadalhan kami ng heni sa kay Sir Yuching. Yung heni na yon is Rickbone. Rickbone. Oo. Pero yung Rickbone na heni na yon, hindi namin na mga 1986 yan eh. Yung Rickbone na heni, parang hindi siya suited sa laro ng sa Filipino Sa knife. Filipino. And then napakalaki. So tatay develop, kumuha lang siya ng yung kulay niyan. And then he developed para i-cross dyan, para ma-retain yung pagka-heni. Anong original color na yun, boss? Yung Rickbone kasi na napunta sa amin red na white leg and then isang gray na heni na white leg. Na white leg. Oo. Pero si tatay, hindi niya nagustuhan yung... So, at that time, nagkuha siya kay Titotik ng mga Roy Gray. Doon nagsimula yung black. And then, nagkuha siya ng Rubol. Doon nagsimula yung left in namin na heni na Rubol. So, it took us siguro mga, as I remember, siguro mga 8 years. 8 years na sa paggawa. Oo, sa paggawa. So, nakafocus si tatay mo sa heni talaga that time? That time, oo. Parang may special may special place to sa breeding namin eh. Oo, kasi parang inaano na sa tatay ni boss mga kakugi na ito, i-perfect ko to kasi parang brainchild yan. Parang legacy ko na to. Oh, yeah, parang ganon, di ba? Yeah, exactly. Oh.